Simon? Huminahon ka muna, Simon. Uminom ka muna ng tubig. Salamat po, Padre. Okay ka lang ba, Simon? Oh, wala po ito, Padre. Mabuti at nagising ka na. Kamusta ang iyong pakiramdam? Padre, may nais po sana akong sabihin sa inyo. Ang lihim na dapat matagal nang naibunyag. Simula ang lahat ng Tila ay nagkakakawatay at hindi magkamayaw ang inyong mga ngiti sa labi. Kamusta ba sila? Ayos lang ako pag-inis. Mabuti kung gayon. Nais niyo ba akong saluhan sa pag-inom ng serbesa? Salamat dito, ngunit hindi kami umiinom. Ika nga ni Ginoong Hamora, masama ang puro tubig ang iniinom. Alam namin mga Pilipino na ang tawag sa amin ay tubig. At sa kanila namang mga Kastila ay apoy. Subalit, marahil, alam mo at alam nating lahat ng tubig siyang pumapatay sa apoy. At kailan naman mangyayari ang kabalaghan na sinasabi mo? Iyan ay hindi kababalaghan, Ginoong Simon, kundi batas ng kalikasan. Hanga ako sa'yo, kaibigan. Napakatapang mong sumagot kay Senior Simon. Halos kinakatakutan ko. Ngunit, paano namumukhaan ko ang taong iyon? Siya ang kilalang paimangging kardinal. Isa siyang kilalang abogado ng mga tao sa politika upang pagtakpan ng katotohanan sa pagsamsam ng lupa at pera ng bayan. Ganun ba? Walang galang ngayon. Ngunit alam niyo ba kung saan banda namatay si Guevara? Ibarra? Gusto mo Ibarra ngayon? 13 taon ang nakalipas simula ng kamatayan ni Ibarra sa Lawan. Kasama na niya ang bangkay ng kanyang ama. Mabuti pang tapunan na lamang kanilang kinahantungan. Yan yung tinatawag ng murang pag-ibig, hindi ba Isabela? Sadyang hindi talaga magkakaroon ng marangal na libig ang mga filmistero kagaya nila. Padre, noong araw na iyon, nagiinit ang aking dugo. Tiyak na dapat ako na magkakaroon ng pagbabago sa lipunan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may nakaalam ng aking lihim. Sandali lang po, Senior Simon. Kung hindi ako nagkakamali, hindi itong ang una nating pagkikita. Nagkakamali ka dahil ngayon lamang kita nakilala. 13 taon ang nakalipas siguro nang mamatay ang aking pinakamamahal na kapatid. At sa pagkakatanda ko, isa kayo sa nagbigay sa akin ng paitirami. At sino ako sa tingin mo? Isang taong inakala ng lahat na patay na, maliban sa akin, na ang kasawian ay labis kong dinaramdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na sa iyong nalaman ay maaari kang masawi sa aking mga kamay? Totoong nagkita na tayo 13 taon na ang nakalipas. At ngayon nagbalik ako upang maghiganti at ipakita sa mga kabataan na dapat kayong lumaban. Hindi ko lamang lubusang maisip na ang lasong iniwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At kayong mahihirap, wala nang ginawa kung hindi magpaalipin, sumunod, at hindi pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kaya kami nag-aaral ay upang tumayo sa aming sariling kakayahan at ipaglaban ang sarili naming karapatan. At ano ang nais mong sabihin? Anong mapapala mo kung ikaw ay makapagtapos? Nakikita mo ba ang pagbabago sa iyong lipunan? Hahayaan mo na lang bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid at hindi mo ipaglaban ang kanilang karapatan? Ano ang nais niyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban? Na ako mismo ang wala? Isa lamang akong hamak ng estudyanteng wala sa buhay. Hindi maaaring kaya ng aking ina at iharap ang kanyang bangkay sa hukuman at magturo ng kung sino-sino sa pamahalaan. Ngunit ngayon nalaman mo ang isang lihim na
kung mabubunyag ay kasasawi ko. Nasa kamay mo ang buhay ko, Basilio. Tulungan mo akong magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng may hirap at may Pag-iisipan ko, Senyor Simon. Mamamatay ang mahihina at matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang. Malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Padre, meron akong nahawakang kaso noon kung saan ipinapakita ang diskriminasyon sa pagitan ng mayayaman at We need to get the property in order for us to build the academy. So what's our plan? I will go with Attorney Simeon to claim the property as soon as possible. Since we have the evidences, then it will be easier for us to claim it. Excellent! What a great idea. Isn't that right, Attorney Simon? Yes, you're right. We will use the law against them, and they can't do anything about it. Magandang hapon sa inyo, Ginoong Tales. Magandang hapon din sa inyo. Ano may paglilingkod ko? Nais kong ipaalam sa inyo na ang lupain ito ay pagmamayari ng gobyerno. At ayon sa batas, hindi maituturing sa inyo ang lupa kapag wala kayong sapat na dokumento. Ngunit matagal ko nang nilagaan ang lupain ito. Dugot pawis ang pinuhunan ko, ngunit walang sinuman ang dumating at nang angkin nito. Narito ang mga papeles na magpapatunay na ang lupain ito ay pagmamayari ng gobyerno. At sino kayo? Akin ang lupang pinaghirapan ko! Huwag ka na lumabang pa, Ginoo. Magandang hapon po. Andyan po ba si Ginoong Camora? Sandali lang po at tatawagin ko. Sige po. Maraming salamat po. Ba't ka na pwede dito huli? Ano yung sinadya? Ginoong Camora, maaari po bang huwag na ituloy ang inyong plano sa aming lupain? At ano naman ang makukuha kong kapalit? Handa po akong gawin ang lahat. Huwag niyo lang po kunin ang aming lupain. Kahit ano? Opo, kahit ano. Ang kapalit ng inyong lupain ay ang iyong puri na Ano po yung Ginoo? Di ko po tanggap ang inyong kondisyon. Ano kay Roga, kamusta? Attorney Simon, mahirap. Mahirap na ang aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa mga opisyal na niningil sa'yo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka na maabala. Ngunit Attorney Simon, marami na ang may utang sa akin na hindi ko rin masisingil. Wala rin binigay sa akin resibo, kaya hindi ko rin sila masisingil. Kung gaya, ilapit mo sila sa akin. Aki Roga, may papasok pala akong ilang kahon ng mga armas para sa ating proteksyon. At itago mo ito sa kamalig. Mapanganib yun, senyor. Huwag kang matakot, ako ang bahala dyan. Naintindihan mo ba, Kiroga? O siya. Basta wag nang mahuli ng ibang tao Attorney Simon. Magandang hapon, Basilio. Kamusta si Kapitan Tiago? Mahina na yung pulso. Wala na rin siyang ganang kumain. Tuluyan ang kumalat ang lason sa kanyang buong katawan. Maaari ko ba siyang makausap? Krisostomo Ibarra! Ako nga, Kapitan Tiago. 13 taon akong nabuhay na malayo sa aking bayan. 13 taon akong nag-antay, nag-alala, at tumasa na maitutuwid ko ang iyong pagkakamali. Pinipilit niyo ipakasal si Maria Clara sa mga dayuhan. Wala kayong karapatan na diktahan ang buhay niya. Wala kayong karapatan, Kapitan Tiago. Wala.
Ang anak ko. Patay na siya. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang pinagsasabi mo? Ano ang ibig mo sabihin? Kisoso mo! Bilan Tiago! Bilan Tiago! Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi. Sa panig ng inaapi? O sa panig ng umaapi? Mahirap na katanungan, Atty. Simon. Hindi ako mapagpasya. Kailangan mo na magdesisyon, Basilio. Sapagkat sa loob ng ilang araw, magaganap na ang aking paghihiganti. Ang paghihiganti ay pagpapatiwakal. Paghihiganti lamang ang tanging pag-asa. Ang pag-asa ay nasa karunungan. Sapagkat ang karunungan lamang ang siyang walang paglipas. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong tuluyan ka ng nagbago. Diyan ka nagkakamali. Hindi yan totoo. Ganun ba? Kung sagay patunayan mo. Alang-ala sa alaala ni Elias, tutulungan mo akong kunin ng isang taong tanging ikaw lamang ang nakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na ang lahat, Don Ibarra. Ano ang ibig mo sabihin? Si Maria Clara ay pumanong na. Ano? Hindi. Hindi ako makapaniwala. Hindi yan totoo. Paano nangyari to? Minaang ka, Ginoong Ibarra. Ika-6 ng hapon nang siya ay mamatay. Paroon ako sa kumbento upang makabalita na sabihin nila sa akin lahat. Hindi. Don Ibarra! Patay siya. Hindi man lang nalaman na ako ay buhay. Namatay siyang hindi man lamang nalaman na ako ay nagbalik para sa kanya. Minaang kayo, Ginoong Ibarra. Noong araw na nalaman kong wala na si Maria Clara, akala ko hindi ko na dapat ituloy ang aking mga binabalak. Ngunit pinagpatuloy ko pa rin nang kinausap ako ni Basilio. At nabuhayan ako ng loob na ipagpatuloy ang aking mga planong magkaroon ng pagbabago at pagkakapantay-pantay sa ating bansa. Wala nang dahilan para ako yung matras. Wala na akong nararamdaman. Napag-isipan mo na ba, Basilio? Isa akong masamang anak at kapatid ng Ibarra. Hindi ko naisip ang nangyari sa aking ina at kapatid. Ito'y aking nakalimutan. At ngayon ako'y namulat sa katotohanan. Inahirapan nila ang aking ina at pinatay ang aking kapatid. Noon, hindi ako nakialam kaya't sila'y nabigo. Ngayon, wala na akong nararamdaman kundi ang puot sa aking puso at takabdi ng nakaraan. Ang nais kong mahiganti. Handa na akong ibuwis ang aking buhay. Handa na akong ipagtanggol ang ating bayan. Handa na akong ipaglaban ang ating kinabukasan. Ginoong Simon, narito ko upang humingi ng kapatawaran at iabot ang aking pakikiramay. Hindi ko alam sa hapong iyon. Sa hapong iyon namatay ang aking pinakamamahal. Sulong-sulong ako sa pagpaplano noon. Ngunit ngayon namatay na ang aking puso. Wala nang dahilan para ako'y sumuko. Naparito rin ako upang tumulong sa inyo, Senyor. Ngunit dahil patay na ang aking puso, wala nang dahilan para ako'y sumuko.
Naparito rin ako, senyor, upang tumulong. Kung gayon, may papakita ako. Isang lampara? Ako'y nagtataka. Para saan yan? Narito, tingnan niyo. Bomba? Tama. At hindi ito isang ordinaryong bomba. Ito ang mga kasawiang naimbak at mga kagagawang walang katuwiran at mapangapi. At pagkarinig ng pagsabog, ang lahat ng mga inalipin ng pamahalaan ay lalabas na may dalang armas. Sila'y sasama sa atin. Kung gayon, hindi nyo na ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Ikaw ang mumuna sa iba at dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril. Lahat sila magbabayad! Sila mga mapangapi! Mula sa dugong dadanak, sisibol ang bagong lahi at ang bagong lipunan ay hindi kailanman magpapaapi. Nakahanda na po si Atty. Simon. Dala niya na ba ang lampara? Oo, dala niya. Kung ganun, ay magsihanda na kayo. Akala namin hindi ka na makakarating. Paumanhin sapagkat inihanda ko pa ang aking regalo para sa bagong kasal. Para sa inyo, Juanito at Paulito. Ito'y sumisimbolo sa liwanag sa amin ni Juanito. Ito ang magbibigay tanglaw sa inyo sa pagdiriwang ng inyong pag-iisang bibig. Maraming salamat po. Ngunit sa tingin ko, hindi ito nararapat. Kailangan siya iligtas. Basilio, nasa loob si Paulita, tama ba? Oo, tara na! Ano, ba't ka ba nagmamadali? Hindi mo ba alam na bukas hindi ko na... Gusto mo mamatay? Ano? Tara! Paumanhin ngunit ako'y magpapaalam na sapagkat may dadaluhan pa akong isang paanyaya na aking kaibigan. General, Don Camora, Doña Isabel, Padre Salvi, Juanito at Paulita. Magandang gabi sa inyong lahat. Buenos noches, alas demas, adios. Simon? Senyor Simon, ang armas! Kailangan niyo po ba? Sandali lang, nagmamadali ako. Bakit ka ba nagmamadali? Ang lamparang binigay ni Ginoong Simon ay may naglalaman ng bomba at pwede ito sumabog kahit anong oras man. Sabog? Hindi! Nasa loob pa si Paulita. Kailangan ko siya iligtas. Tara na, huwag na tayo magsayang ng oras. Mag-ingat ka, kaibigan. Naway pagpalain ka ng Panginoon. Ang aking plano ay nabigo at hindi ko inaasahan na ililigtas ni Isagani si Paulita. Kanyang minamahal. Kahit hindi natuloy ang kanilang pagmamahalan. Nakamamangha talaga ang handog ni Senior Simon. Pakitaas ang may chat na matay ang Cindy. Sandali lamang, may nakasulat ditong Crisostomo Ibarra. Isang tiro lamang yan. Isang masamang biro. Isang pagbubanta mula sa taong matagal nang namayapa. Nakasulat dito, ito ay sulat ni Ibarra. At ito ang lagda na kanyang ginamit noong nakaraang panahon. Senior Simon, hindi natuloy ang pagsabog. Anong nangyari? Si Isagani, kinuha lang para tinapon sa ilog. Sabihin mo wag na ituloy ang pagsabog. Sige na, bilis! Bilis! Alam mo lang parang iyon ay isang bomba. Balak tayong patayin ni Ibarra. Marahil na pinagmamasdan niya ang kilos natin. Ngunit paano siya nabuhay? Si Simon, siya ang nagdala ng lampara. Bagamat bahagi ito ng kanyang plano. Si Simon? Ngunit anong kaugnayan ni Simon kay Ibarra? Maaaring Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. isang taksil! Halapin si Simon at bitayin! Simon? Simon, gabing-gabi na. Ba't ka nandito? Ano nangyari sa'yo? Padre. Ayos ka lang ba? Oh!
Iyon nga po, Padre, ang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Marahil kaya kayo nabigo sapagkat ginawa niyo ito sa paraang hindi niya nais. Ang karanghalang pagligtas sa isang bayan ay hindi kakampi ng isang katulong sa pagpapahirap sa kanya. Kung balang araw ay magiging malaya ang ating bayan, ay hindi dahil sa masasamang hilig at pagkakasala. Ang kaligtasan ay may kahulugang kabanalan. At ang kabanalan ay pagtitiis at paghihinagpis. Kung walang dakilang adhikain ng isang revolusyon, magtagumpay man ito ay isa pa ring kabiguan. Walang saysay ang kalayaan kung ang naaapi ay siya ring maghahari-harian kinabukasan. Maraming salamat po, Padre. At ngayon mapayapa na ang aking kalooban. Padre, ito na po ang magahan. Padre! Ano yung ginagawa mo? Positiwan niyo ako! Ano yan? Wala na akong saysay para mabuhay pa. Huwag mo gagawin yan. Bakit mo ginawa yan? Iluwa mo! Malibing ka nawa sa kalaliman ng lupa. Ngunit kung ika'y kakailanganin ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot sana ng Panginoon na ika'y matuklasan. Hindi makapagbabaluktot ng katuwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Father Damaso. Father Damaso. Ay no, ganyan yung sound effects kay Sally. Oscar Rolando. Yung bang kulay. Ay, Spider-Man! Boy, Spider-Man. Boy, pangarap mo na, boy. Rolando. Boy, pinapangarap mo na. Magiging Spider-Man ka na, boy. Ang lamparang iyon ay isang bomba. Ba't kasi kayo nagtakbuhan? Ikaw kayo magbo eh. Ikaw kayo nagsimula noon. Nakakatakot kaya. Kasi kita yung no party. Tumakbo. Tatakot na din ako eh. Tumakbo na rin ako, wala na akong magawa. Mga ilaw sa dito. No, bala ko. Kasabay ako. Tapos ng hangin, sir. Kuya, ano, armataan nyo ka yung nakatungkod lang. Maano ka dito sa hamster? Kumpanya lang
Peg pa yung ano. Killer sa gilid, oh. Wala. Wala, namatay yung ilaw. Wala, lagot kayo. Namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw. Narag kasi ni Brick. Maganda ka parang yung killer na ano. Assassin mo na. Abos ko ang tawa siya. May gatingan nila lang. Gago ka sa... Tapos yung bintana eh. Sarado pa rin. Okay na. Okay. Nakahinga na. Kasi. Ikaw din. Oo. Okay lang yan. Oh my God. Seryoso? Wala pa itong tanghalian. Uy, ano nga, seryoso? Hindi masakit kaya yan. Weh! Nabaril. Ay. Ano, Pati? Kita ka dyan. Kita ka. Bed. Okay, tulak ko na siya agad. Oo, tulak ko na agad. Pagil mo ako, until lang. Okay, 1, 2, 3, go. Nakita si Joshua. Halata scripted. Dito ko na lang maano para hindi makita. Nilagay mo kasi ako sa... Maria Clara. Ang angas. Ikaw mo lang yung isa. Hindi, wala yung bati sa akin. Mamaya, papatayin. Putok sa mukha ko. Ano to? Ano to? Ba't ka nandito? Ano to, Katrina? Bakit kasama mo itong lalaki? Bakit kasama mo itong lalaki to? Ba't nandito ka na naman? Naglalagay ka na ng babae ka? Hindi po, 18 years old ka na! Lumabas ka sa bahay ko! Ano to? Kasama to! Ano to? Pinatawan mo ako! Bakit ako makasal sa baby? Anong pinagsasabi mo? Sikat